Wow, kinakabahan ako. It's been a long time that I did not stand here to share, to testify. But since I was birthday last 2 days ago, I'm here to share the goodness of God. Allow me to speak Tagalog na lang para mabilis. Okay. I'm so blessed po for being 70. This is a gift of God for me because He continued to give me strength, good health, strength. Palagi pong sinasabi ng asawa ko, "How do you feel now that you are 70?" Sabi ko, "Marami ng aray." Marami ng masakit. Pero still, I have the strength because I can do all things through Christ who strengthen me. And by the grace of God, I able to do my ministry. Nadagdagan nga lang po dahil apostolic ministry ang nadagdag. Pero we are blessed na yun po ay bonus ng Lord sa amin at reward ng Lord sa amin sa yung pagsiserve ko sa Kanya. Ito yung favor ng Lord na yung aming family talagang nabibless ako sa favor niya, sa binibigay niya sa amin. Especially sa husband ko na very supportive at talagang siya po yung excited sa party ko. Siya yung nagpi-prepare. Natutulog na ako, may ginagawa pa pala siyang surprise. Kaya blessed na blessed po ako nung birthday ko dahil talagang naiyak po ako noon, hindi ako makapagsalita kasi feel na feel ko po yung love nyo, yung support nyo, yung yung help nyo, yung feel ko talaga na I'm very special that night. Talagang hindi ako makapagsalita at nakahiga na po kami. Talagang minemeditate ko, nire-rewind ko yung nangyari na yon nung gabing yon na bless ako at naiiyak ako sa tuwa na nangyari yon through sa inyo, yung Christ church family na mula sa simula hanggang ngayon, nandyan kayo, nandito tayo, na nagtutulong-tulong sa simula at walang iwanan. So blessed na blessed po ako doon sa samahan natin, sa banding natin, na talagang pinapakita ng Lord yung true Christ-like na yung goal ng Lord sa atin na maging siya yung mag-glorify sa bawat isa sa atin. So talagang kung hindi niyo po ako nakikita dito sa pulpito, lagi po ako nasa likod kasi po yun yung ministry ko na binigay ng Lord sa akin. Yung I keep on seeking the Lord na, "Lord, ano bang gift mo sa akin?" Kasi yung asawa ko nagpi-preach. Ano ba ang ministry ko talaga, sabi ko sa Lord. And talagang since ang passion ko po talaga is magluto, hindi po ako napapagod, andiyan yung joy ko. So, sabi ng Lord, ang asawa mo, nagfi-feed ng yung ano, tawag dito, spiritual feeding, ikaw naman physical feeding. So through that, sa pagluluto ko po, doon nag-i-speak ang Lord sa akin. Marami siyang revelation sa akin na yung ginagawa mo ay para sa akin to glorify me. So, lagyan na ba akong Martha? Ganon. Parang minsan, nakukonvict ako kasi, di ba, si Martha at si Mary, laging nag-complain si Mary kay Jesus. Sabi niya, "Bakit hindi mo yan sabihan na tulungan ako dito sa mga gawain ko dito sa preparation?" Sabi ni Jesus, "Piliin mo yung mas value sa'yo na yung makukuha mo." Sabi ko, "Lord, talaga bang ito yung gift ko, mag-Martha?" Sabi nga, kung wala namang Martha, walang Mary. Parang gano'n. So, na-confirm lang po ako nung yung mga elders natin sa Philippines, pinag-pray ako. Sabi niya, yung sa prayer niya sa akin, sabi niya, yung gift ko is hospitality. Parang ganun, "Oh Lord, confirm na. Sige, eto na talaga yung ministry ko." Sabi ko, so I keep on doing this kasi talagang may joy akong mag-serve. At talagang happy akong mag-serve sa workers ng God. Sabi ko, "Lord, ito talaga yung binigay mo sa akin." And talagang, Lord, thank you sa life na binibigay mo sa akin. Ngayon na talagang may joy kami ngayon na
retired na kami, masaya kaming mag-asawa kasi nakakapag-travel kaming dalawa, nakakapunta kami kung saan namin gusto. Talagang ngayon lang kami nagkaroon ng time sa isa't isa kasi nung may work kami, minsan hindi kami nagkikita sa gabi at hindi kami nakakausap ng matagal. At saka po sabi nga po ng anak ko, being a pastor's wife is maraming sacrifice. Kasi po ang asawa ko 'pag magpe-preach yan, sasabihin sa'kin, "Walang grocery, walang lakad, walang utos, wala akong gagawin." So ako po, sige, maghihintay na lang ako. And support naman po ako sa kanya kasi alam ko naman na she is a God of man and nandun po ako sa likod niya na nagsu-support. Kaya po pagtapos na yung preaching niya, enjoy na ako kasi puwede na kaming lumabas, puwede na kaming magpunta kung saan-saan. So, I'm really blessed na talagang may asawa ako na napaka-support talaga at talagang may takot sa Diyos. Talagang siya'y nagkakandara pa sa Lord. Kaya po, blessed na blessed ako na yun ang gift niya, magturo, mag-preach. And praise God that I just want to take this opportunity po na magpasalamat sa lahat sa napakagandang party at na-bless din po ako dahil yung mga friends namin, yung mga coworkers ko dati na nakapunta at yung magpapaalam sila sa akin, "Ang ganda ng party mo, ang saya ng party mo," sabing gano'n. "Ang ganda ng teamwork niyo dito sa church niyo," sabing gano'n nila. "Oo," sabi ko, "wala kaming iwanan hanggang sa umpisa, hanggang sa katapusan." Kaya po alam niyo yung mga coworkers ko, basta may party ako, ang dali nilang imbitahin kasi gustong-gusto nila yung party. At saka po hindi lang po dahil sa celebration ko, kundi may purpose din po ang Lord dahil nagagamit po natin ito na mag-evangelize, mag-share ng word of God, di po ba? Kaya po salamat kay Kuya Hill sa magandang message niya na alam namin na may natanim sa puso nila. Lahat po nung unbeliever na umattend, alam po natin na pag-pray po natin na may tumanim sa puso nila. So, I just want to thank you po kay Ate Jerry, kay Cha, kay Joel, kay Kuya RC, sa magandang decoration nila. Dahil para po akong Miss Universe doon sa chair ko. Thank you po sa lahat ng tumulong. Kay Ate Gemma na nagpaganda sa akin. Siya yung nag-makeup, nag-ayos. Sa lahat po ng mga nagsayaw, nag-sacrifice sa practice. Salamat po sa lahat-lahat na tumulong. Talaga pong nati-treasure ko yun sa buhay ko. Siguro abutin pa ako ng 80. Salamat po sa lahat.